nasiraan itong si Tanggol kapalit ng kaligtasan ng kanyang mga magulang. Ngunit ang huling tanong ng mga gerero ay hindi masagot ng diretsahan ni Ponggay. Ang mga gerero laban kay Tanggol, nagsasalita na si Tanggol sa mga tao. Tumayo itong si Tanggol para sa mga ito at hinikayat din niya na siya'y samahan umano sa paglusob sa City Hall. Gol na sabay umano nilang patalsikin ang mga gerero. Naman ni Roberto at Miguelito ay tuluyan na nilang nasira itong si Tanggol. Laya na sila'y nilinlang ni Ponggay. Samantala ni Ponggay na siya'y ginamit ng mga gerero para hindi lang ang kanyang lula ang maligtas kundi matulungan itong si Tanggol patalsikin ang mga gerero sa City Hall. Hindi naman natapos ang ginawang interview kuno ng mga gerero dito kay Ponggay sapagkat maya-maya lang nakarating sa kanila na itong sila Tanggol ay nasa labas na ng City Hall. Ang nagawa itong si Mando para pigilan itong si Tanggol, bagkos nadala din siya sa pakiusap ni Tanggol na siya'y papasukin umano dahil gusto niyang paalisin na ang mga gerero. Na maganda ang hangarin ni Tanggol at ikakabuti umano para sa lahat kahit gumawa din siya ng paraan para mapagbigyan itong si Tanggol. Ang ibang mga parak, sinamantala ito ni Mando para hindi siya makita sa kanyang ginagawa. Ni Mando, malayang napasok ni Tanggol ang City Hall at sumunod naman sila ni Ramon at Marites. Iti sa galit naman itong si Miguelito na ang kanilang ginawa kay Ponggay ay hindi ito umepekto sa mga tao. Oras na iyon, naubos na ang pasensya ni Miguelito dito kay Ponggay. Tatapusin na umano niya ito. Ladkad ngayon ni Miguelito itong si Ponggay papunta sa tuktok na ihulog itong si Ponggay. Pero sa kabutihang pala dahil sa mga oras na iyon nakapasok na itong si Tanggol na iligtas niya itong si Ponggay.